Uy, kumusta? Nakailang bote ka na? This is After Two Bottles. I'm JL. And I'm JB, and welcome to our 10th episode movie review on Right About Love, directed by Cresanto Aquino. Yes! So, kumusta naman ang week mo, di ba? Well, technically this week, okay naman. Okay, I spent time with our friend, and then work, of course work, and then pahinga rin. Of course, I need to take a rest. How about you? Medyo it's a slow week for me. Tapos ang highlight ko lang, yung nagkita tayo kasi magkapareho tayo ng distrito. Yeah! Nakaka-excited yung nakita tayo. Of course, Okay. nagkwentuhan. Oo nga, masaya din yun. Sinamama ko ng errands, and then we eat together. Yung mga typical na ginagawa natin noon. Pero less, di ba? Kasi walang kape session. Oo, Which saka is, hindi naman tayo lumabas intentionally. Parang nagkataon lang talaga na same tayo ng business oo. that day dahil pareho tayo ng distrito. Hindi, tsaka parehas tayo nandun sa area. Oo. Kaya, technically, like, di ba? And minsan lang naman tayo magkita. So, sinulit na natin yung araw na yan. Tapos, technically, di ba, ilang buwan na tayong hindi nagkita. Yeah, ang tagal na ngayon na nga lang ulit. Di ba? So, yun po. Hindi kami technically gusto namin magdala. Hindi kami naggala. Actually, for talaga siya, business purposes. Tapos, tinuloy na lang namin yung aming dalawa. Oo. And then, kumain lang kami. And then, after that, umuwi na rin. So, ganun lang talaga yung nangyari that time. Simple usap. Yes. So, today, nanood tayo ng Yeah, ng movie, which is Right About Love. Right About Love. Oh, ano bang kwento ng Right About Love? Ay, wait, bago pala kayo makinig dito, panoorin niyo muna kasi puro panoorin. Yeah, before you listen to this movie review, please watch first Right About Love. It is available in Netflix. So, after nyo panoodin yun, if you want to listen to our review, punta kayo dito sa podcast namin. Yarn. Ayun yung tamang gawin. After nyo manood, sunod nyo agad pakinggan. Oo, kasi malay mo parehas tayo ng insights, di ba? Yes, tama din naman yan. So, saan tungkol ang Right About Love? So, iikot lang siya dun sa story nung female writer and male writer, which is si Miles Ocampo. O, tama na tayo dun Si Miles Ocampo, tsaka si Rocco Nasino. Oh. Wow! Ako di kayo masasagot, sorry. Kilala ko kasi sila. Medyo... Si Miles kasi, kilala ko lang siya dahil sa Going Bulilit, dahil pinapanood siya ng bata ako. Oo, ako din. Kilala ko rin siya dahil doon. Si Rocco kasi, like, parang naging crush ko siya dati. mga college ata, high school ata ako pag uma-acting siya. So, kilala ko siya. Ayun. So, yun. Sila yung male and female writer. Yes, kasi nga, tungkol siya sa pagsusulat. So, sila yung nagkasundo na, hindi, talagang yung agency ata nung nagpo-produce ng film. Sila yung pinagsamang writer para bumuo ng isang ayusin yung kwentong nagawa na ni Miles, which is titled Just Us. Tama ako, di ba? Yes. Ayun. So, after that, habang binubuo nila yung storya, of course, nagkakaroon sila ng mga sharing of thoughts, ng mga tanggalin to, or something like that. Doon, unti-unti nilang nabobuo yung storya ni Joyce and ni, sino ba yung lalaki doon? Ni Marco. Oo, ni Marco, which is si Yeng yung gumanap kay Joyce, and then si Joem Bascon yung kay Marco. Wow, kilala mo. I told you, kilala ko sila. Alam mo ba, kung hindi mo sinabing Joem yun, sabi ko si Jom Bascon. Joem Bascon yun, kasi yun yung... Joem pala ba sa doon? May jowa yan na dati, tapos naghiwalay sila. Pinapanood ko yung vlog ng jowa nila that time. O, di ba? So, yun, kilala ko siya. Ayun. So, help me. Ano yung summary? So, ayun. Parang ginagawa nila yung kwento na binubuo nila yung kwento. Tapos, coincidentally, yung mga nagagawa nilang kwento is somewhat related to their life.
Diba? Mm. Unconsciously, bigla na lang same pala sila ng story with their life. So, I think that's the good summary na about it. Parang hindi naman masyadong spoiler na spoiler. Magkakasummarize na. So, Anong pinakagusto mong part? well, ako yung scene na kung saan tinanong kausap ni Miles yung dad niya. 'Di ba? Kasi yung nangyari nun, galing after Sagada, marami siguro silang na-realize. Tapos, diba, ang dumiretso si Miles dun sa tatay niya, which is yung tatay and nanay niya is separated since 8 years old pa lang siya. Tapos yung tatay niya, bumalik dun sa first love niya, yung parang late love ng tatay. Ganon. Yung mga tinatanong dun ni Miles na, bakit hindi ka yung pinili mo? Alam ko namang gago yung tatay ko. Diba? Yun yung mga sinasabi niya nun, diba? Pero at the end, tinatawad and alam niya sa sarili na mahal niya pa rin yung dad niya. Yun, for me, yun yung nagustuhan ko. Kasi, ewan ko, nakaka-relate ako dun. Tapos, diba nga, nakaka-relate ako dun. So, parang ako nun tumatagos sa puso ko yung mga sinasabi ni Miles that time. Would you like to share your story? Hindi naman. Hindi ko napapaluwagin yung story. Ayun. So, yung mga tanong, ano yun? Did you feel the same way? Like, Oo, I feel the same way. Pero, feeling ko, nasagot ko na siya. Dati pa. Siguro nung medyo mas bata-bata pa ako. I really felt those questions in my mind talaga. Yung parang hindi niya mga gusto kong itanong. Why you didn't choose us? Something like that. But, pag nakikita kong happy naman na both side, I mean, masaya na rin ako for them. Kasi they're happy na with their lives. And also, feeling ko kasi parang something like, there's a reason why nangyari lahat ng yun. And feeling ko, hindi ako magiging ganito ngayon, kung sino ako and ano ako ngayon, kung hindi nangyari lahat ng yun. yes. Gets me? Mm-hmm. Ayun. So, feeling ko naman, matagal ko naman napatawad in my heart and in my mind. Napatawad ko na both sides. Even though, na, syempre, I felt alone. Kasi they have their both lives na, diba? So, technically, ako yung nasa center, which is parang ako. Dahil may kanya-kanya na silang mga buhay, parang ako naman, alone sa gitna. Pero, I'm happy for the both of them. Ayun. So, okay naman na ako. Pero, wala lang. Relatable lang sa akin talaga yung scene na yun. Yung mga questions and yung nararamdaman. And gusto ko kasi yung pagkakabitaw ni Miles ng mga salita doon. Dahil, mahal kita, and of course, ikaw pa rin yung tatay ko, napatawad na kita, ikaw pa rin yung gusto kong king, something like that. So, ayun. For me. Ganda ng acting niya, no? Pati si ang ganda ng acting niya, pati si Rocco, si Joem, saka si Chad. Oo, si Chad. Yeah, gusto yung ko kay Chad. Yung sa kotse, grabe. Oo, grabe yun. Ako, hindi ko kaya yung ginawa niya na pinatawad and niyakap at sinuportahan pa rin niya na sobra kang sinaktan at the end. Mm-hmm. Diba? Ay, hindi, ikaw muna. Ano yung gusto mong Ang gusto kong part yung scene ng breakup ni Joyce at Marco. okay. So, ako honestly, nagagandahan talaga ako sa pagkakagawa. Yung mga batuhan ng lines, ang ganda. Like, yung hindi ka nag-e-effort, tapos biglang dumating yung regalo. Oo, na happy 365, no? Mm-hmm. Tapos may bike. Oo, tapos yung batuhan nila doon sa kwarto na hindi sumasagot si Marco kasi hindi niya alam yung sagot pa. So, ang ganda nung full scene na yun. Madugo siya. I mean, malungkot siya talaga. Pero ang ganda nung pagkakagawa if you think about it. Ang ganda. So, yun yung gusto ko. May part na wala silang sinasabi both, pero ramdam mo yung intense mo scene. Mm-mm. Diba? Which is for me, ang ganda nga nung part na yun, actually. Diba? Ang So, ganda. pero ano ayaw mong part din sa
Of course, meron tayong okay sa atin yung movie, pero syempre meron tayong wish na improve or ayoko nito. O ayoko yung ano. I will be honest with this one. Ayoko yung fact na 1 year pa lang sila and then parang ang lalim na nung connection nila. Oo, ni Joyce and Marco. Mm-mm. Parang, akala ko nga married na sila. Actually, nung simula, akala ko, tapos, Oo. hindi pala. So, nakatira pa rin sila sa iba't ibang, sa kanilang bahay. Nag-sleep over lang si Joyce. Pero, Joyce. oo, hindi ko siya nagustuhan na 1 year pa lang sila. Para kasing, ang bigat-bigat ng mga bagahe nila sa relasyon nila within that 1 whole year. Tapos parang sobrang attached na sila within that 1 whole year. Although, I'm not invalidating na may mga 1 year pa lang pero ang dami ng pinagdaanan and so on. Pero ang akin lang, parang that 1 year relationship made you choose between your career and that relationship. Tapos, pinapili ka niya, tapos pinili mo yung career mo, tapos parang ang laki pa rin ng bagahe mo with that relationship. Parang, kung dumating nag-arrive kayo sa ganung sitwasyon, even though gusto mong itry, dito willing kang itry, tapos pinapapili ka pa din. Parang, ako, hindi ko siya nagustuhan na 1 year pa lang sila. So, ako, it would be better if, siguro, 2 years na sila, 3 years, gano'n. Tapos may ganung scenario na, sinong pipili mo, career o ako, tapos hindi walay. Parang mas ramdam mo yung bagahe ng relasyon nila na naiwan. Yun yung akin. Totoo din yun. Tsaka yung fact na like, pinapili ka about career or us or me, diba? Eh, for me, that's bullshit. Mm-hmm. Diba? Kasi like, you're just starting your to improve your career, of course. Also, yung relationship niyo, binibuild nyo pa lang siya together. I know that mahal naman nila yung isa't isa. Pero yung nagustuhan ko naman yung fact na na-realize ni Ying na that's too much. Diba? Yun dun sa part na sa scene na yun, na parang ang daya-daya mo or something like parang mali yung gusto mong gawin or yung ginagawa ni Marco that time. Which is, at the end naman din, na-realize din naman ni Marco yung mga pagkakamali niya. Sa mga ginawa niya. Pero ako, yung pinakaayaw kong part is that, yung fact na, di ba pumunta si Joyce sa Korea, pinili niya yung career niya. Yung fact na, alam mong love ka ni Chad. Tapos yung pala, hindi ka pa pala ready pumasok sa isang relationship. Pero pumasok ka. Parang ginamit mo si Chad to rebound. All the things. To forget Mark and all things na meron kayo. Tapos, nung pagbalik ninyo sa Pilipinas, diba? Biglang, marirealize mo na mahal mo pa pala si Marco, something like that. Tapos, biglang mo iiwan si Chad out of nowhere. Ako, yun talaga pinaka-ayoko pa. Kaya, ayun, huwag kayong gagamit ng tao. Diba? Para lang makalimutan or kung gagamit ng tao para lang makalimutan mo. Huwag kayo muna kang pumasok sa relationship kung hindi pa pala kayo ready, hindi pa kayo nakaka-move. Oo, ang gago ni Joyce. Diba? Ang tanong ko, gaano sila katagal na ba sa Korea? Hindi ko nga rin alam wala naman nasabi doon, pero feeling ko matagal naman sila. Feeling ko hindi ganun katagal pala. Kasi ang weird, no? Hindi, parang ang tagal-tagal na nila sa Korea, pero at the same, parang hindi sila ganun katagal sa Korea. Kasi, emotionally, parang walang nagbago sa nararamdaman ni Marco, nararamdaman ni Joyce, diba? Ang basis nun is 1 year relationship nila. So, diba? Pero wala naman tayong problema dun sa 1 year relationship. Siyempre, meron naman talaga mga relationship na kahit maiksi yun time, yung emotions and yung feelings nila sa isa't isa is sobrang lalim na rin talaga. Wala mang kaso dun. Pero yung kaso lang is that parang walang moving on kahit paano na nangyari. Oo. Bigyan natin senaryo. Nasa Korea si Joyce, nasa Pilipinas si Marco. Ganun na sila kalayo, no communication, wala at all. Yeah, diba? Tapos, parang walang nagbago.
Oo, same, ganun pa rin yung feeling. So, Di ba? Makakagago. ang sinong episode na to? Tinapos na natin yung episode. Hindi pa. Hmm. Anong may improve dun sa movie? Ayaw natin yung part na yun eh. So, ano sa tingin mo yung dapat may improve ng movie na yun? Kasi we're just on the elements of the movie talaga eh. Ako, ang gusto kong i-improve nila doon talaga yung instead of 1 year lang. Ako, doon talaga ako sa, instead of 1 year lang. Parang, mas maganda siguro kung mas matagal. Kasi, inaano pa rin yung basis nung time na ininvest talaga nila sa isa't isa. oo, parang ako Parang nabababawan ka. Hindi eh. Kasi parang ang dating, parang, hindi, ang labo kasi na, ang ganda na ng relationship nila, and then, parang ang daling bitawan kasi 1 year lang. Oo. Diba? Kung ako yon, mag-aaway muna tayo na mag-aaway, kahit 1 year pa lang tayo. Kung mabigat talaga yung relationship natin. Mag-aaway muna tayo mag-aaway before dropping into the conclusion na either we break up or hindi ako tutuloy sa ganun. Ang bilis din kasi nun eh. Ang bilis kasi nun na parang break agad. Yun. Oo, parang pero in-establish naman ng movie na parang laging walang time si Marco, 'di ba? Pero bumabawi naman siya eh. Ano siya? Very career-oriented na tao. Pero bumabawi rin naman siya. For example, di siya nakaka-attend ng gig ni Joyce. 'Di ba? Yun yung establish eh. Baka feeling ko, yun yung naging one problem talaga. Problema naman na talaga nila, kinikip lang ni Joyce. Kaya nagpunta dun sa conclusion na break up. Kasi parang it's too much na. They don't talk about the small things kasi. They let it pass. Oo. Parang hindi kasi rin sinasabi ni Joyce yung gusto niyang, yung mga nararamdaman niya na parang ganito, something like that, na parang wala kang time sa akin, inuuna mo lagi. Ito naman si Marco, hindi niya nararamdaman naman niya, pero kasi, 'di ba, kailangan niya nga rin talagang kumita ng pera. So, parang hindi ka talaga napag-uusapan yung problema. Kaya siguro, nag-conclude na sila dun sa ganun sitwasyon. Yeah. O ikaw, anong mga pwede pang improve for you? Ako pwede pang, ano bang ayaw kong part? Ano mo yung kay Chad? Iniwan si Chad? Oo nga, yun yung si Chad. Ano yung gusto kong ma-improve doon? Ako yung, paano ba to? Yung parang yung pagkakasunod-sunod ng mga eksena. What do you mean? Kasi parang ako naguguluhan, biglang tatalon sa ganito. Parang akong nawawalan ako dun ng, hindi ko pa nahawakan yung emotion na itong isang scene. Tatalon na ako sa next scene. Yung parang hindi ko pa nakukuha yung, nagagraphs yung, gustong sabihin na tong scene na to. Nag-move ka na yung scene. So, medyo naguguluhan ako. Ako, sa akin lang naman yun. Yeah, ako nagustuhan ko yun. Tatalon yun eh. Diba, papasok si Miles, tsaka si Rocco. Papasok si Joyce, tsaka si Marco. Which is ako, parang ako, as a viewer. Nawawala yung momentum ng Oo, nawawala yung momentum ng eksena ni Joyce and Marco. Natatalon tayo kay Miles. Nagusto ko sanang mag-focus muna dito sa dalawa bago pumasok tong dalawa. Kasi iba rin yung pinapakita ng dalawang character dun sa dalawang character. Gets mo? Ano naman, nagustuhan ko naman yung ganun. Ikaw naman gusto mo. Ako feeling ko kasi talagang hindi ko pa nakukuha eh. Hintayin mo muna ako maramdaman ko yun. Tapos bago mo ko i-jump into the next. Yeah. Alam mo itong movie na to, it reminds me of another movie. Anong movie? Ang babae sa septic tank. Yeah. Oo nga. Pero yung ang babae sa septic tank naman, hindi sila yung sumisingit sa scene mismo. Parang tatapusin mo na yung scene, tapos ang ganda, tapos saka babaguhin, i-revise. So parang redo yung puro revision yung movie ng ang babae sa septic tank. So, pero ito go. Matagal na natin ito nakikita eh, di ba? Matagal na natin nakikita ito eh. Hindi lang natin pinapanood. Ewan ko, ba't hindi natin kasi ako about very love. Unexpected. Oo nga eh. Pero hindi, tsaka for us, it's very unexpected yung team up ni Miles tsaka ni Rocco. Never ko naisip yun na sumagi sa utak ko na magiging sila eh. Parang semi-love
love team. Alam mo, Very unexpected yung cast. yeah, nagustuhan ko yung yung buong story, yung atake na na one way or another, nagiging, yung kwentong ginagawa nila, yung movie na ginagawa nila is the same thing na nangyayari sa buhay nila. Oo, totoo yun. Parang ang ganda nung yung cancer, di ba? Bigla na lang, ay, may cancer. Ay, ito pala. Akala ko pala, sa simula, ito yung maganda na isip ko bigla. Akala ko nung una, ito yung typical na kwento na boy meets girl. Di ba ayaw nila yon? Tapos akala ko it's a boy meets girl lang na typical, na magkakagustuhan sila and so on. Tapos biglang, may Jean pala, tapos may nadami pang pangalan na Jean. Ito namang mga Jean na. Ay, grabe. Ay, ako nagustuhan ko si Jean doon kasi siya yung nanligaw. Parang, that should be ako that's a good character. Parang, are you really a modern Filipina if hindi ka nanliligaw? Parang kasing naikulong yung mga babae sa dapat ikaw yung niligawan, dapat and so on. So, parang nawawala yung identity ng pagiging strong, independent woman mo kapag ikaw yung nag-first move. Ganun. Diba? Totoo yan. Ako nagustuhan ko yung na naging sila kasi tapos si Jean yung nanligaw. Although, na-dead si Jean. Oh, spoiler. Oo, kasi may cancer nga. Hindi, tsaka meron din, may ganyan pang similar na isa na, yung, di ba, in character din, si Marco may cancer, din si Joyce. Nagkabalikan sila ni Joyce, diba? Yung, si Joyce naman yung nangyayang magpakasal, yung nag-propose. Oh, di ba? Ganda nung diba? ganun. Yes. Actually, nagustuhan ko yung ending na yun. Oo, ako din. Kinikilig na nga ako nun eh. Natutuwa ako. Oo. Parang, kumakanta si Joyce, tapos niyaya niya magpakasal. Ang naisip ko kasing ending na to, mamamatay si Marco, tapos ganun na. Yun na, oo, totoo yun. Biglang, naging ganun yung ending, tapos biglang dinelete nila lahat ng ending, tapos naging open-ended ending. Oo, so, super open-ended. Doon na point na hindi na natin alam kung ano yung naging ending. Oo, diba? Parang ikaw na talaga ang bahalang gumawa ng ending ng Just Us. Oo, at saka yung ending din ni Miles and Rocco. Sige nga, gawan nga natin ng ending yung Just Us, tapos si Miles and Rocco. Sige, kanya-kanya muna tayo ng, sige. Sige. Ano mo, sige, isip mo na. Unahin natin yung Just Us. Okay, yung kay Marco at kay Jess. Si Joyce. Tapos saan na lang yung female writer and male writer. Sige. Sino una sa atin dalawa? Gusto mo ako na? O meron ka na naisip? Sige, ikaw muna. May naisip na ako, pero go. At sa Just Us, ito yung ending na maganda na naisip ko. Interior. Hospital. Gabi. Okay. So, pagkatapos ng visiting hours, nananatili si Joyce. Talagang ganap na ganap. Ganap na ganap. Nananatili si Joyce sa kwarto ni Marco. Tinitigan lang ni Joyce si Marco habang nakahiga sa kama. Gusto ni Joyce na magtagal pa si Marco, pero nakikita ni Joyce na nahihirapan na si Marco sa laban niya sa cancer. Habang tinitigan niya si Marco, naisip niya, nasabi niya, na maybe it's too selfish to ask someone to stay even though they are already hurting a lot, even though they are already in pain. Kaya binulong niya kay Marco, sinabi niya kay Marco, you can go if you want. I'm ready to free you, but I will always love you. End scene. Oh! Ganda, di ba? Kala mo writer. Ang lalo ko pinag-uugutan. So, ayun, parang ganun. So, technically, madadeds na si Marco, ganun. Nag-pressure ako. Di naman kailangan ganun din yung pagkaka-deliver mo. Kunyari lang writer. Okay, writer ka na, writer. Interior. Interior. Bar. Bar.
kumakanta si Joyce ng kanta sinulat niya para kay titignan si Marco kay Joyce habang kinakanta at nararamdaman niya kung gaano siya natatawa ko. Hindi Go, mo go. Maganda. Na-imagine ko yung scene sa bar. nararamdaman niya na sobrang mahal ng mga na ito ang tao. Nagiging lakas na upang labanan ang mga lalaki. At ito ang tao nagiging dahilan kung bakit ayaw niya ang mawala. Habang kumakanta si Joyce, nakatitig lamang dito. Inaalala ang lahat ng kanyang mga pagsabahan at ang kanyang nararamdaman at hindi na kayang mawala si Mark. Okay, end scene. Wait lang, may kasunod pa yun. Interior. may next May scene next. pa, oh. Okay. Napagtanto ni Joyce na bilang na ang mga oras na kasama si Mark. So, hinawakan niya itong mahigpit at dali-daling sumakay sa sakyan patungo sa isang lugar na kung saan makakasama niya si Marco nang silang dalawa lang. I-enjoy ang mga oras at sandali na sila ay magkasama. Habang nasa sakyan, nabunggo sila ng mas Dense. at namatay silang magkasama. Ay, ang The ganda. end. Ang ganda. Ang ganda ng twist. Hindi i-expect ng mga tao. Pinatay ko sila parehas. Uy, pero ang Sabay. ganda, ha. Like, hindi i-expect ng mga tao na ganun mangyari. Biglang, boom, patay. Oo, patay ka. O, ano, kala nyo, masaya tayo dito, ha. Walang masaya, lahat tayo masaya. Walang liligaya. Ayoko nang maligaya yung scene. Magkasama sila. Alam mo, ang naisip ko sabihin ni Jane, pupunta sila sa City Hall, magpapakasal, tapos biglang, nabangga sila ng bus. Namatay sila. Actually, yung sinabi mong gawa tayo ng ending ng Just Us. Yun na agad yung nasa isip ko. Mamamatay sila parehas. O, di sabay sila. Walang naiwan. Kasi yun yung true love nilang dalawa. Saka true their words sila, walang namang iwan, wala nang aalis. Oo, di ba sinabi nila yun? So, sabay silang umalis, sabay silang mag-iiwan. Sabay silang na-deads. Ayun na, may ending na tayo. As Just Us yan. Paano sa female and male writer? Wala na tong interior kasi wala na tong interior. ang hirap. Pero kwento ako, rin to nila eh. Oo. Ako ito yung gusto kong ending na nangyari sa kanila. Matatapos nila yung pelikula. Pero magiging best friends sila at hindi sila magkakatuluyan. Parang sila yung magiging bagong tandem ng writer pagdating sa paggawa ng mga gandang pelikula. Parang ganun yung gusto kong ending. Ako rin, gusto ko matapos nila yung movie, yung script. Ako din, hindi ko sila nakikita magkakatuluyan talaga. Ang nakikita ko is that parang si female writer, si Miles, makakakilala siya ng guy na salungat ni Rocco. Anong salungat? Parang hindi writer, medyo hindi malayong age, parang makikilala niya somewhere na medyo hopeless romantic siya, diba? Yung talagang very sweet na Tapos si Mark, Mala-romcom yung mamimit ni Miles. Oo, parang matutupad niya yung gusto niya mangyari dun sa mga movie. Diba kasi ganun siya very, hopeless romantic na tao pagdating sa pagsusulat. So, parang mangyayari sa kanya yung mga sinusulat niya. Si Rocco, ang gusto ko mangyari sa kanya is parang hahanapin niya pa yung sarili. Kasi ang dami niya ng pagdaanan sa love. So, siya parang, siya yung taong free lang, go with the flow. Kung makakahanap, kung hindi, masaya ako para sa sarili. Yun naman. Hindi nyo nakikita kung parang magpa-part ways sila after that movie. Nakapag-establish sila ng good relationship. Mas maganda yung sa'yo. Pero maghihiwalay sila ng ganas. Yeah, maganda. Ganyan sila mga movie.
I like yung sa'yo kesa yung sa akin. Mas maganda. Oo nga, mas maganda nga. Okay lang yun. Ano natin, ending natin para. Ayan. So, ayan. Oh, alam niyo na yung ending ng May kanya-kanya kaming ending dito ba? Oo. Pero kung may ending din kayo, pwede niyo i-tweet sa amin. Oo Diba? naman. O kaya Kung ano i-IG gusto story. nyo ending. Kasi nga open-ended. So, may Oo. kanya-kanya tayong trip. Kung anong ending. Agandahan tayo ng ending. True. Ano bang Diba? ending? Parang yung mga story naman na sinusulat talaga is hugot din sa totoong buhay, diba? Parang sabi nga ni sabi ni male writer doon na parang may bangko tayo ng mga experiences. Tapos, hindi natin alam na gagamit na pala natin yan kapag kailangan natin. Parang memory library. Ganun. Magagamit natin siya sa pagsusulat, sa kung kailan natin siyang magagamit kapag may naaalala tayo, nakapanood. Yeah. Ano natutunan mo sa movie na Write About Love? Ako, for me talaga, huwag mong sayangin yung oras na kasama mo kayo mga mahal mo. Di ba kasi may mga single na parang magsisisi ka kasi nasayang yung oras. So, ako for me, number 1 yun. Yung do not, ano dahil sa English mo, nakalimutan. Yung parang pangalagaan mo yung oras mo na kasi hindi mo talaga hawak yung oras. Second is that, yung natutunan ko is, do what makes you happy. Yeah. Kung saan ka masaya, sundin mo yun. And kung hindi masamang piliin mo yun, yung kung saan ka sasunod. Ayun lang. Ikaw, ano natutunan mo? Siguro before you decide on ending the relationship, talk about it. Talk about the issue. Because maybe you're being emotional during that time. So when you're emotional, you tend to make irrational decision or rash decisions. So make sure that when you're going to end a relationship, make sure that you have already thought it through. Napag-isipan mo na. Kasi if not, you're going to hurt another person. Kagaya ni Chad. Diba? Parang, dahil mahal mo pa nga talaga yung si Marco, nakipag-break ka kay Chad, even though si Chad was there for you when you needed someone. The whole time, yes. Chad was always there. Never kang iniwan. Chad was supportive, kahit nang ibinrake mo pa, diba? Oo, diba? Sobrang grabe yung heart niya, na sobrang mahal niya. Na even sinaktan ka na ng tao, nandun ka pa rin. And willing ka pa rin tulungan and alalayan sila. Yeah. Diba? So, para hindi tayo mapanakit ng ibang tao, make sure na when you make the decision talaga to end the relationship, it's something na napag-isipan mo na at pag-usapan ninyong dalawa. Maganda sana kung mutual yung closure ng relationship kaysa one-sided closure. So, ayun yung matutunan ko. Like, talk about it first. Kasi, one way or another, pag hindi nyo pinag-usapan at hindi mo pinag-isipan masyado, you will regret it. Tapos, babalik ka doon sa taong yun. Swerte nila. Available pa. Like, emotionally attached pa sa kanila yung si Marco sa si Joyce. Pero, in most cases, hindi na ganun. Na kapag iniwan mo, wala ka nang babalikan. And dapat naman talaga ganun. Diba? Na parang pag iniwan mo, wala ka naman na dapat babalikan. Yun yung, ako for me dapat. Kasi iniwan ka na nga, bakit mo pa babalikan? Joke lang wala. Sa movie yun, hindi sa totoong buhay. Dahil kasi minsan naman, wait lang. I-justify ko yung sinabi ko. Kapag, kanwari, hindi, kasi yung nangyari kay Joyce tsaka kay Marco naman, ako parang sobrang babaw lang
tapos biglang sumuko agad. Agad-agad. Ganon. May mga bagay din naman na talagang may second chance talaga. And kapag nakuha mo yung second chance na yun, of course, huwag mo na i-let go. Oo, di ba? They Ano, make it work eh. Si Marco sa si Joyce. Yung second time around, the relationship they is, make sure naman. oo, it's sweeter, it's stronger. Parang, Yeah. they are really meant for each other na yung dating ng second chance sila. So kayo, kapag nabigyan kayo ng second chance, make sure na Huwag mo sayangin. you're doing your best. Kasi nga, kagaya nga ng sabi namin, hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Oo. At saka, pili ang nabibigyan ng pangalawang Oo, pagkakataon. napakaswerte mo na kapag bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Kasi talagang hindi lahat deserve it. Oo. Kaya pag, diba, minsan kasi yung mga second chances, mas nagiging masaya, mas nagiging, Hindi talaga. Ano naman? Ganun naman. I-end na nga natin to. Mali yung pagkakasabi ko kanina. Yung movie lang kasi yung tinutukoy ko. Oh, yan. Kaya tawa ko, we. Lubod rin ako sinabi ko. Ano ba sinabi ko? Oo nga pala. Okay na po yun, listeners. Pwede po kayo magbigay ng sentence as long as sa tingin nyo deserve ng tao. Wala pong problema. Sorry, bawi. So, pwede naman talaga. Like, wala namang rule na nagsayang bawal kayo magbigay. Sige, magbigay kayo ng napakaraming chances, but make sure na kapag nagbigay kayo ng chances, it's working. Na hindi kayo bumalik sa dating sitwasyon na meron kayo before, na parang ganun pa din, na di ba, kaya nga kayo naghiwalay kasi ganun kayo dati. So, make sure na you do some changes talaga. Kaya, hindi kayo nagbalikan para bumalik sa dati. Nagbalikan kayo for the better. Make it better. Yeah. Yes. Wag yung balikan wag kayong bumalik sa dati. Yun ang yung gusto kong sabihin. Kasi hindi nga nag-work yun dati. Dapat may pagbabagong nangyayari. Yes. And dapat mas okay yung pakiramdam ng relasyon nila. So, how many bottles? Ako may bibigyan ko sa movie? Sige, bibigyan ko siya ng 8 bottles. Parehas tayo na nasa isip. Ako din, 8 bottles. Kasi, may ako, okay, magandang, review. Actually, sasabihin ko ito bakit 8 lang? Kasi kahit gaano kaganda ang pelikula, kung hindi ganun ka-perfect yung cast, hindi madadala ng mga writer, ng director, ng producer, yung pelikula. Kaya importante talaga yung role ng artista. So, hindi na natin babanggitin yung pangalan ng artista. Wag na. Oo, kasi bumukha tayong hater. Pero ako lang, parang yung artistang yan, hindi siya lumevel sa acting skills ng mga nandun. So, parang... Well, actually, ayoko naman talaga sa kanya pag-acting. Ito movie na napanood ko. Ay, talaga? Ako, ito yung, unang pelikulang napanood ko siya, siguro, na or hindi ko na naalala iba. Baka ito yung una. May isa akong movie na napanood niya, na talagang siya yung lead cast. Tapos, alam mo ba, isa yun sa worst movie na napanood. Consider kong worst movie. So, pangit na yung, for me, pangit na yung story, pangit na. So, ayun. So, malaki, mabigat yung role ng mga cast talaga. Yeah. Kasi sila yung nagde-deliver. Oo. Eto na, alam mo ngayon, ang daming BL ngayon. Tapos ang cast nila, puro may itsura lang, puro masculine, gano'n. So, yung acting skills. True. Importante yung acting skills. Kahit gaano kadami yung BL series ngayon, hindi ko siya napapanood kasi hindi gumagana sa akin yung acting skills. Baka it's for a different audience. Tama yun. Yun. So, this is the end of our episode. For more updates, follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at After 2 Bottles. That's number 2. So, after number 2 bottles. If you want to share your stories to us, or if you have questions, you may email us on after2bottles@gmail.com. Kung nagustuhan mo itong episode na to, share it to your friends. Mag-IG story ka, mag-tweet ka, and also tell us kung ano yung naisip mong ending para sa Just Us and para sa male and female writer. Simulan mo sa
interior. Oo, kailangan may interior, exterior. Pag wala, hindi valid yung ending mo. So, hindi namin babasahin. Joke lang. So, ayun, lagyan nyo ng interior, ganun. So, Para mas ramdam natin. Pero panoodin niyo po muna yung movie. We recommend it to oo, watch it. panoorin nyo, maganda yung atake nila sa movie. Yes. And you will learn something from it. Oo, hindi Naman ako siya, na-disappoint ng movie na to. hindi siya ordinaryong, yung romantic movie. Yeah. Totoo. So, that's the end. Cheers! Cheers!